Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat at hanggang sa maabot nito, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bansa na ating ding mga kapatid na magsusubaybay nito. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon hanggang sa maabot ito, mga kapatid. At may kasabihan po na hindi hadlang na may kapansanan man tayo upang makapamahagi o maipagtanggol ang salita ng Diyos o panunugo ng simbahang Katoliko, mga kapatid. At ito po ang nilingkod, Brother Olimer Adiba, na may tatalakayin na naman tayo ngayon, may sasagutin tayo na tuligsa patungkol sa ating panunugo ng simbahang Katoliko, mga kapatid, kasi ang kasinungalingan, pag ito ay paulit-ulit ay parang maging totoo. Kaya huwag ninyong kalimutan na paki-like, share, and subscribe sa video na ito upang sa pamamagitan nito ay maging updated kayo at ating mapangagal ang panunugo ng simbahang Katoliko sa iba't ibang sulok ng mundo, mga kapatid. May tatalakayin tayo ngayon patungkol sa isang comment ng ating kapatid na sa grupo na kung ating mababasa sa Facebook, mga kapatid, na may tinatawag na grupo na panudlo sa simbahang Katoliko, mga kapatid, at maraming nagpo-post doon na nakikita natin na mga iba't ibang sikta o mga sulpot na mga relihiyon, mga kapatid, o sulpot na hindi tayo ni Jesucristo kundi ang tao lamang ang nagtayo, mga kapatid. At palagi silang nanuligsa, nagpo-post sila ng mga comment patungkol sa simbahang Katoliko o paninira, mga kapatid. Ngunit ang kanilang sinisira ay mali pa naman, mga kapatid. At ating itong tatalakayin, itong nag-comment, mga kapatid, na dito sa panudlo sa simbahang Katoliko, mga kapatid, na si matatawag natin na si Ted Pampanga, mga kapatid. So ito po siya ang kanyang post, mga kapatid. Kung inyong makikita na may post siya dito sa tinatawag natin na panudlo sa simbahang Katoliko na grupo, na ano ba ang pinopost niya, mga kapatid. Ating basahin ang kanyang post, mga kapatid. Ang sabi niya dito sa Cebuano, mga kapatid, na kung maghatag examination si Kristo, zero ang Katoliko. Ginagamit niya yung Mateo City 23, mga kapatid. Ang continuation ay sinabi niya na sasabihin ni Kristo na kailan hindi ko kayo nagakilala. So napakalinaw, hindi daw tayo nakikilala. May banta daw o may tanda daw si Jesucristo. So yun po ang kanyang comment na sa ating Tatagalogin, mga kapatid, na sinabi sa kanyang comment ni Ted Pampanga, mga kapatid, na nag-post sa panudlo sa simbahang Katoliko na grupo, mga kapatid, na ating nakita, na sinabi niya na pag ang si Jesucristo daw ay magbibigay ng examination o magbibigay ng pagsulit, mga kapatid, ay zero daw ang simbahang Katoliko, mga kapatid, kasi ginamit niya ang Mateo City 23 na sasabihin daw ni Jesucristo na kailanman ay hindi ko kayo nagakilala. So napakalinaw na ginagamit niya ang Mateo City 23 at sinabi pa niya na si Kristo daw ay may tanda. So yun po ang kanyang comment. Balikan natin ang kanyang komento kung inyong mababasa, mga kapatid. Yun po ang comment niya. Ito po. Kung mababasa ninyo, mga kapatid, na sinabi dyan na kung si Jesucristo daw ay magbigay ng exam. Cebuano yan, mga kapatid, at salo-salo yung Tagalog niya at saka Cebuano, na sinabi niya na kung si Jesucristo daw ay magbigay ng exam, mga kapatid, ang Katoliko ay zero daw. Kasi sasabihin daw ni Jesucristo na hindi niya kailanman nakikilala ang simbahang Katoliko. Ang Katoliko, yun ang pinalabas niya, mga kapatid, ni Ted Pampanga. So atin itong sasagutin kung kailan, kasino ba ito tinutukoy, mga kapatid, ang Mateo City 23. So hindi kasi niya alam hindi niya ikinokontext, mga kapatid, ang ating mga kapatid na nanuligsa sa simbahang Katoliko na gamit lamang ng Biblia, mga kapatid, ngunit hindi nila ikinokontext at ginagamit nila ito upang ituligsa sa simbahang Katoliko, mga kapatid. Katulad ni Ted Pampanga na nagpo-post sa tinatawag nating panudlo sa simbahang Katoliko na group, mga kapatid, at marami pa ang nanuligsa, mga kapatid. Ang ating sasagot dito, tandaan po natin ang Mateo City 23 na sinabi dyan na kung ating iatras, mga kapatid, sa Mateo City 23 yung ginamit niya, Mateo City 21 hanggang 23 na sinabi dyan na
walang makakapasok. Marami ang magsasabi, Panginoon, Panginoon, ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. So, marami ang mga magsasabi ng mga tao na Panginoon, Panginoon, ay hindi makakapasok sa langit, kundi yun lamang na sumusunod sa utos ng aking Ama na nasa langit, o kaloob ng aking Ama, kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi din na Panginoon, hindi ba sa mensahe mo ay namahagi kami at ipinahayag namin ang salita ng Diyos? So yun po, at sinabi pa sa teksto mga kapatid na kami ay gumagawa ng kababalaghan, mga kamanga-mangha. Ngunit anong sasabihin ni Jesucristo? So yun ang ginagamit niya, na sinabi ni Jesucristo, Mateo 7:23, na hindi ko kayo kilala. Lumayo kayong mga makasalanan, yung gumagawa ng mga masama. So yun po. So ayon sa ating kapatid na si Ted Pampanga, na yun din po, yun daw yung simbahang Katoliko na pinagatang niya. Ngunit wala namang mababasa mismo anino na lamang na yung Mateo 7:23 mga kapatid, yung ginamit niya ay may may Katoliko diyan na sinabihan ni Jesucristo na ang Katoliko ay zero talaga. Hindi ko kayo kilala, mga Katoliko. Hindi po yan tumutukoy sa simbahang Katoliko. Napakalinaw niyan. At saka hindi po yan nakatukoy yung sinabi diyan na kung sino lamang ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Ang simbahang Katoliko ay nagtuturo ng ng kalooban sa Panginoong Diyos, mga kapatid. At ang katuruan ay nasa Biblia. Ang katuruan ay mismo sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ngunit taliwas ito sa sinabi ni Ted Pampanga, mga kapatid, na nag-post sa tinatawag nating panudlo sa simbahang Katoliko. So tuligsa lang ito, ating mga kapatid, na mga sulpot. Ano bang tinutukoy dito na sinabi niya, mga kapatid, ni Jesucristo? Yun po ang mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama, hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Ngunit ang simbahang Katoliko ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Marami man ang mga masasama, ngunit hindi ibig sabihin ay nawala na ang pagkasimbahang Katoliko, mga kapatid, at nawala na ang itinayo ni Jesucristo na walang iba na simbahan kundi ang simbahang Katoliko, mga kapatid. So napakalinaw, at sinabi niya na hindi daw makikilala. Sinabi ni Jesucristo na lumayo kayong mga makasalanan, hindi ko kayo kilala, kayong mga gumagawa ng mga masasama. Ngunit ang simbahang Katoliko ba, ang katuruan ay kasamaan? Hindi po. Sa katunayan nga ay nag-aagni o nagpamahagi sa salita ng Diyos upang ang mga makasalanan ay maging matuwid, mga kapatid, at bumalik sa Panginoong Diyos. So yun po, wala namang pagi na nagsasabi ng mahagi o mga Katoliko na sinasabi na mahagi na sinabi dyan na gumawa kayo ng mga masasama. Mayroong bang sinasabi ang mga pagi niyan? Yung mga charismatic, yung mga new creation na mga group sa Katoliko, mga kapatid, mayroong bang katuruan yan? Maskin sa katekism, wala naman na sinabi dyan na gumawa kayo ng kasamaan. So yun po, napakalinaw niyan. Itong si Ted Pampanga, mga kapatid, tuligsa, ngunit hindi niya alam ang kanyang tinuligsa, mga kapatid. Siya ang nabubuko, mga kapatid, kasi sulpot lamang ito mga kapatid. Sigurado ako na sulpot ito kasi nanuligsa, maraming tuligsa sa simbahang Katoliko, mga kapatid. Kasi alam ba ninyo kung ano ang pumaparito si Jesucristo alang-alang sa mga makasalanan, hindi sa mga matuwid. So marami ang mga makasalanan sa simbahang Katoliko, hindi naman natin makakaila, mga kapatid, maraming makasalanan, ngunit hindi lahat. Ngunit ibibang sabihin na ano ba ang pumarito ba si Jesucristo sa mga matuwid? Hindi po, sa mga makasalanan. Mateo 9:13, sinabi diyan na pumarito ako sa mga makasalanan, hindi sa mga matuwid. Ibig bang sabihin niya ang pinaparituhan ni Jesucristo sa sanlibutan ay ang simbahang Katoliko kasi maraming mga kasalanan? Napakalinaw. At bakit po si Jesucristo ay nagtayo ng iglesia sa Mateo 16:18 upang magpatuloy ang pangangaral, pamahagi at pagbabanal at pagdumala, pagpangulo sa kanyang sangkatauhan, mga kapatid. Mateo 16:18 na sinabi diyan na, "So I tell you, Peter, above this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail on it." At anong iglesia na itinayo niyon? Walang iba kundi ang simbahang Katoliko. Kaya ang tinutukoy ni Ted Pampanga na sinabi niya na hindi daw kilala, ibig bang sabihin niya ang simbahang Katoliko
ay hindi kilala ni Jesucristo na si Jesucristo mismo ang tagapagtayo. Abo, ibig sabihin yan mga kapatid, kung tayo mga kapatid ay magtayo ng ng bahay, ibig bang sabihin niya hindi tayo ang may-ari niyan? Kasi pinatayo natin yan, ngunit hindi natin angkinin na sa atin. Sa atin naman yan, mga kapatid. So napakalinaw niyan. Magpapatayo ka lang ng bahay na hindi sa iyo. So yun po. Kasi napakalinaw ito si Ted Pampanga mga kapatid, na nanulig sa simbahang Katoliko at lang siyang sinasagot sa kanyang comment mga kapatid dito sa panudlo sa simbahang Katoliko mga kapatid na grupo, na napakalinaw na itinutukoy talaga niya na ang simbahang Katoliko ay zero talaga. Kayo naman ang zero Bakit? Kasi nanuligsa kayo sa simbahang Katoliko. At alam ba ninyo na sinabi ni Jesucristo na kayo ay kapupuutan ng lahat ng dahil sa akin? Saan mo babasa? Mateo 10:22, Mateo 24:13. So, sino ba ngayon ang relihiyon na kinapupuutan o tinuligsa talaga? Mga kapatid, ngayong panahon na ito, walang iba pinagtulungan ang simbahang Katoliko ng mga protestante mga kapatid na tatag lamang ng tao, hindi sa Diyos mga kapatid. So napakalinaw niyan. So natupad yan sa simbahang Katoliko. Aba, si Ted Pampanga na naman mga kapatid. So napakalayo mga kapatid ng kanyang argumento at saka pinupuna inaano niya Biblia mga kapatid, dinagdagan niya na mayroon dyan daw na simbahang Katoliko sa Mateo City 23. Ano ang sabi sa pahayag 22:18-19? Deuteronomio 12:32 na kung sino man ang magdagdag o magbawas sa kasulatan ay paparusahan. So delikado to si Ted Pampanga na dinagdagan niya Biblia na mayroon dito na simbahang Katoliko. Wala naman. Kung babasahin natin, maski ni-atras natin o inatras natin na Mateo City 23, inatras natin sa Mateo City 21, 22-23. Wala nang mababasa dyan na yung simbahang Katoliko ang zero. Wala. Tinutukoy doon yung mga tao na kung sino man ang gumagawa ng masasama, yun ang tinutukoy ni Jesucristo. At ang tinutukoy din ni Jesucristo ayun ang mga sulpot. Katulad ninyo mga sulpot na sinabi ni Jesucristo na marami ang tumatawag na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi kayo tumatawag ng Panginoon, Panginoon ngunit tatag lamang kayo ng tao, hindi ni Jesucristo. So kayo pala tinutukoy dito. Ikalawang Korinto 11:13 na sinabi diyan na sila ay mga huwad na mga propeta, magpaka-apostol ni Jesucristo. Ngunit hindi natin makakaila na si Satanas man ay parang napaka-apostol o nagpaka-anghel ng Diyos mga kapatid. Ikalawang Korinto 11:13 hanggang 14. So napakalinaw niyan. Unang Juan 2:18-19, itong mga tao na ito ay hindi natin kasama sa pananampalataya. Bakit po? Kasi sila po ay tumalikod sa simbahan o tumalikod sa pananampalataya na tinatag ni Jesucristo mga kapatid. So kayo, delikado na kayo ito na tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ngunit kayo naman ang zero. So yun po, napakalinaw niyan. Napakalinaw niyan. So yun, nasupalpal si Ted Pampanga mga kapatid. At atin lang siyang sinasagot sa kanyang tuligsa mga kapatid na kino-comment niya sa panudlo sa simbahang Katoliko. Bakit po? Kasi pag ang kasinungalingan ay paulit-ulit ay parang maging totoo mga kapatid. At tandaan ninyo, ang nagsinungaling, ang ama, walang iba, ang diablo. San Juan 8:44. So delikado to si Ted Pampanga. So wag mong lituhin ang mga tao. Wala naman diyang mababasa na simbahang Katoliko o ang Katoliko yung tinutukoy na zero daw. Kapag magbibigay ng question, kanang tinatawag natin magbibigay ng pagsusulit, magbibigay daw ng tinatawag natin na question o exam. Abo, napakalinaw na. Magbibigay ng exam si Jesucristo. Mga kapatid, sa kanya lamang opinion, hindi kasali ang Panginoon. Bakit? May mababasa ba dyan sa Mateo City 23? O ating iatras naman? No? Na nagbibigay si Jesucristo ng question o pagsusulit. Wala mga kapatid. Ang tinutukoy dyan ay tinatawag natin na sa kahuli-hulihan mga kapatid, sa general judgment, na maraming mga tao na magsasabi na Panginoon, Panginoon ay hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi kung sino lamang na sumusunod sa kalooban ng kanyang ama na si Jesucristo, sa utos ng kanyang ama na si
na si Yahweh, mga kapatid. So napakalinaw, sinabi ni Kristo, kung sino man ang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, o sumusunod sa utos ng aking ama na nasa langit, ayun lamang ang makakapasok. So yun po. So napakalinaw niyan. At tinutukoy doon ang pagbabalik ni Kristo sa last judgment, mga kapatid. Kasi sinabi din niya na marami ang magsasabi sa akin na, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpamahagi kami o aming ipinahayag ang salita ng Diyos sa pangalan mo, at sa pamamagitan ng pangalan mo ay napapalayas kami ng mga dyablo, at sa pamamagitan ng pangalan mo ay aming ipinagaling ang mga sakit, o tinatawag na gumagawa kami ng mga kababalaghan o kamanga-manga. Ngunit anong sasabihin ni Kristo? Na lumayo kayo, hindi ko kayo kilala, kayong mga makasalanan. So kayong mga makasalanan, nagipigado sa mga makasalanan, yung simbahang Katoliko nagtuturo ba na magpakasala kayo hanggang sa makaya ninyo, kayong mga Katoliko? Hindi naman eh. Ang Santo Papa nagtuturo ba niyon? Hindi po. Kaya mali ang kaisipan o mali ang opinion ni Ted. Tinatawag nating Ted Pampanga, mga kapatid. Ito po ang kanyang comment, balikan. So napakalinaw niyan, ginamit pa niyang Matthew City 23. Delikado to na sila ang tinamaan nito, mga kapatid. Matthew City 23. Mga huwad na mga pupita, mga huwad na mga apostol, napaka-apostol. Mateo 24:4 hanggang 5 na magbantay kayo, sabi ni Kristo. Magbantay kayo kasi marami ang paparito sa sanlibutan ang magsasabi na ako ang Mesiyas, ako ang Kristo, at marami ang maliligaw. So yun po. At gagawa sila ng kababalaghan hanggat sa makaya pa, mga kapatid. So mababasa Mateo 24:24. So lilitaw ang mga bulaang mga propeta at mga bulaang mga magpaka-apostol, bulaang mga tagapag-aral, mga kapatid. At walang iba kundi ang kinaaniban ni Ted, mga kapatid, Pampanga, na nanuligsa sa simbahang Katoliko, mga kapatid. So yun po. So nasagot natin ang tinatawag na panuligsa ni Ted Pampanga, mga kapatid. Ngayon po, meron tayong sasagutin na naman ng iba, mga kapatid, na nag-comment sa panudlo sa simbahang Katoliko na si tinatawag na Andrew Yana, mga kapatid. Ito po si Andrew Yana. Ano ba ang kanyang comment, mga kapatid? Ito po ang kanyang comment. So napakarami yung comment niya, no? Ano ba ang kanyang comment? Babasahin natin, mga kapatid, sa Cebuano. Na sinabi niya na malibat na lang inyong mata, di gyud mo makabasa nga gitukod ni Kristo ang nga simbahan. Gitukod ni Kristo nga simbahan nga ginganlan sa mga apostol. Ginganlan sa mga apostol. Ginganlan sa mga apostol nga Roman Catholic. So ano ba kanyang comment? Nasa Cebuano, sinabi niya, yung comment niya, na malibat na lang daw ang simbahang Katoliko, ang mga Katoliko, hindi daw makakabasa na pinangalanan ng mga apostol, na ang itinayo ni Kristo ay pinangalanan ng mga apostol na Roman Catholic, mga kapatid. Wala daw sa Biblia, mga kapatid. So napakalinaw niyan, no? Atin tong sasagutin, mga kapatid, ang kaniyang panuligsa ni Andrew Yana na nagpo-post din sa panudlo sa simbahang Katoliko. Marami talagang mga naluigsa, mga kapatid, na mga sulpot. Pinagtulungan talaga ang simbahang Katoliko. So sabi ng ating comment, ng ating kapatid, na malibat na lang daw ang mata, o ano ba yan sa Tagalog ang malibat, mga kapatid? Yung maano ang mata, mga kapatid, no? Cross-eyed, mga kapatid, sa in English, no? O tinatawag nating ano ba yan sa Cebuano? So hindi daw makakabasa tayo na ang itinayo na Iglesia ni Kristo ay ang pinangalanan na Roman Catholic. So sabi niya sa kanyang comment, ating itong sasagutin. Wala po ba sa Biblia ang Roman Catholic, mga kapatid?
mali ang ating kapatid. Bakit po? Kasi sa ginamit ni Brother Wendell o sa mga ibang mga Catholic faith defender, mga kapatid, na may Biblia na Confraternity Bible by St. Joseph na sinabi talaga at ginamit ito sa debate sa pamamagitan ni Wendell Talibong at ni Ramil Barba, at nataganta naman ang mga iglesia ni Cristo kasi hindi sila makapaniwala na mayroon talagang mababasa, at sinabi pa nila na nandaya daw. Ngunit hindi yan isang pandaya, kundi nandyan talaga sa St. Joseph Bible Confraternity, mga kapatid, na napakalinaw na sinabi dyan sa Mateo 16:18, I shall tell you, Peter, above this rock I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. So nandyan talaga sa Biblia, mga kapatid. Sabi ni Andrew Yana, wala sa Biblia. Maraming mababasa, mga kapatid. Sa katunayan nga, sa Griego, sa Acts 9:31, na sinabi dyan, Hemen on Ecclesia Catholis, kay Judaias, kay Samarias, irinin, ikinin, oy kumadong mini. So, Iglesia Katolika, mga kapatid, sa tinatawag natin na Griego. So, meron po. At saka sa Leviticus 17:3, sa footnote, sa Douay version, na mababasa din sa footnote. Tandaan natin na footnote, ayun po ay isa sa referensya din kasi yun po ang commentary ng Bible, mga kapatid. Ano bang sinabi sa Leviticus 17:3 na footnote? The temple of God is the Holy Catholic Apostolic Church. Ang makalinaw niyan, nandiyan sa Biblia. Daniel 2:44 sa Douay version, the kingdom of Christ which cannot be destroyed, sa footnote. Napakalinaw. Tapos sa Richard Baxter sa Biblia na evangelist, mga kapatid na protestante, baka sasabihin na natin, mga kapatid, na bias. Ngunit may mababasa sa San Juan G.6 sa Richard Baxter na Biblia na sinabi dyan, and beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. Them and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church. Under me, there only one head and shepherd. Napakalinaw yun. So, mayroon sa Biblia, mga kapatid. Sabi niya, wala. Mayroon po. So, nagkamali. Tinatawag natin na nagpo-post, mga kapatid, na si Andrew Yana, mga kapatid. So, si Andrew Yana, nasupalpal na mayroon talagang mababasa, mga kapatid. Sabi niya, walang mababasa, malibat talaga daw. Kayo ang nalibat, kayo ang nabulag sa katotohanan. Bakit hindi kayo nakabasa nito? At mayroon pa, dagdagan pa natin, sa Latina Vulgata, Cebuano, na sinabi dyan sa Isaiah 62:1, yung title, na bagong Siyon kung simbahang Katoliko. Napakalinaw niya, palakpakan natin, no? Ang simbahang Katoliko. Kasi mayroong mababasa. At pagtawanan natin siya, mga kapatid, kasi sinabi niya na malibat daw, pagtawanan natin. Ngunit palakpakan natin ang simbahang Katoliko kasi may mababasa. No? Napakalinaw niyan, may mababasa. Ito. Mayroong mababasa, mga kapatid. Sabi niya, wala. So, yun po, napakalinaw. Nasagot ang kaniyang kasinungalingan, mga kapatid, at pinopost dito. Napakalinaw siya pinopost niya, no? Ito po, pinopost niya. Naputol-putol lang, pero pinopost niya dito. Sabi niya na malibat na lang inyong mata. Di gyud mo kabasa. Di gyud mo kabasa nga ang gitukod ni Kristo nga simbahan ginghan lang sa mga apostol o Roman Catholic. So napakalinaw niyan, mga kapatid. So nasagot na natin. At saka hindi lang po sa Biblia, mayroon sa history, mga kapatid, o sa encyclopedia. Ang history ginawa ng diferensya, mga kapatid. Hindi lang ang history ang ginawa ng diferensya, pati ang Biblia ay ginawa ng diferensya. Hindi may diferensya sa katotohanan sa kanyang pag-iisip, mga kapatid. Bakit po? Kasi ginawa ng diferensya ang Biblia. Hindi siya nakabasa. Siya ang malibat at mas labaw pa sa bulag, mga kapatid. Dilat naman ang mata, ngunit nabulagan sa katotohanan, mga kapatid. So yun po. So sabi sa International Encyclopedia Volume 15, page 520, the Catholic Church has divine society
founded by Jesus Christ, endowed with the outpouring of Holy Spirit on the day of Pentecost. This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholic Church. Aba, napakalinaw niyan, no? Napakalinaw. Palagpakan natin na naman, no? Napakalinaw, nandiyan sa International Encyclopedia, volume 15, page 520. There are two equally definitions of the Catholic Church, comparable with the twofold nature of its founder, Jesus Christ. Napakalinaw niya, palakpakan na naman natin. So ngayon sa Biblia, meron naman sa mga history, meron sa walang diferensya. At ang kanyang diferensya ay kanyang pag-iisip. Bakit po? Kasi wala siya sa katotohanan, mga kapatid. So sana magbalik ka naman sa Simbahang Katoliko. Andriana, kasi nabasa na. Sabi mo, walang mababasa, malibat na lang daw. Ikaw, mas labaw pas nalibat na bulag yun. Mas labaw pas bulag. Kasi bulag sa katotohanan. Yun po. So, hindi natin hadlang na masaktan si Andrew Yana at si Ted Pampanga. Atin lang ang sinasagot ang kanilang kasinungalingan, mga kapatid, upang maputol ang kanilang sungay, mga kapatid. Kasi ang kasinungalingan, kung ating babalikan, kung paulit-ulit, ay parang maging totoo. Sa kasabihan na MCWD. Ano po yung MCWD? Ano po yon? Murag kurik, wrong di ay. So yon po, MCWD. So kapag madala tayo nito, delikado mga kapatid. Kaya wag tayong magpadala nito sa mga sulpot na mga kapatid, mga nag-comment nito si Ted Pampanga at si Andrew Yana, mga kapatid. So yon po. So sana po na mayroon kayo natutunan sa ating naman tinalakay ngayon na sagot sa mga tulig siya laban sa ating mga kaibayo, mga kapatid. So yun po, sana po na mayroon kayo natutunan at sana po na siyasatin pa natin at mag-aral pa tayo sa ating panunuro ng Simbahang Katoliko, mga kapatid. Sinsya na po kayo sa aking Tagalog kasi hindi po fluent, kasi pure po tayo ng Cebuano. So sa abot ng ating makakaya ay ating ipamahagi sa inyo ang katuruan sa Simbahang Katoliko at maipagtanggol ang panunuro ng Simbahang Katoliko, mga kapatid. Dito na lang po ako at maraming pong salamat sa inyong lahat. At may kasabihan po sa Latin na nisi Dominus Nostra, kung wala ang Diyos, wala tayong magawa sa ating buhay. God bless us all. At marami pong salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Marami pong salamat.